Sa mismong gabi ng ika-20 anibersaryo ng kanilang kasal, nadiskubre ni Elisa ang pinakamasakit na katotohanan, ang pagtataksil ng asawa niyang si Ricardo at ang pagnanakaw nito sa kinabukasan ng sarili nilang mga anak. Sa halip na gumuho, tahimik siyang bumangon at ginamit ang talino upang simulan ng isang maingat at mapanuring paghihiganti. Ngunit paano kung ang kabit ay hindi lang pala kalaguyo, kundi bahagi rin ng isang mas malalim at mas mapanganib na plano? 20 taon, 2 dekada, ganoon na katagal mula noong isinumpa ni Elisa Reyes ang kanyang puso at kaluluwa sa iisang lalaki. At ngayong gabi, sa kanilang ika-20 anibersaryo, ginawa niya ang lahat para maging perpekto ito. Ang amoy ng paboritong adobo ni Ricardo ay pumupuno sa bawat sulok ng kanilang malaking bahay sa Makati. Ang mesa ay magarang inayos, kumpleto sa 2 kandilang sumasayaw ang liwanag at isang bote ng mamahaling alak. Sa background, marahang tumutugtog ang kantang Kahit Maputi Na Ang Buhok Ko, ang kantang isinayaw nila sa kanilang kasal. Napangiti si Eliza habang pinagmamasdan ang kanyang obra. Suot niya ang isang simpleng pulang bestida, ang paboritong kulay ni Ricardo sa kanya. Ang lahat ay nakahanda. Siya na lang ang kulang. Hinawakan niya ang kanilang wedding portrait na nakapatong sa isang maliit na mesa sa tabi. Sa litrato, pareho silang nakangiti. Mga matang nangangarap ng isang habang buhay na pagsasama. Ganoon pa rin naman ang nararamdaman niya. Sa kabila ng panlalamig ng kanilang pagsasama sa mga nakalipas na taon, umaasa pa rin siyang maibabalik ang dati. Umaasa siyang ang gabing ito ang magiging simula. Sakto, narinig niya ang tunog ng sasakyan ni Ricardo sa garahe. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang nagmamadali siyang salubungin ito sa pinto. Pero ang nangiting iyon ay unti-unting naglaho nang bumukas ang pinto. Si Ricardo de Leon ay pumasok, hindi na isang binatang nangangarap, kundi isang makapangyarihang CEO. Ang kanyang tindig ay matikas, ang kanyang suot na suit ay mamahalin, ngunit ang kanyang mga mata, malamig, walang kislap. Ricky! Bati ni Eliza, ang boses ay may kaunting panginginig. Happy anniversary! Eli! Tipid niyang sagot, ni hindi tumitingin sa kanya. Inilapag niya ang kanyang briefcase sa sahig na tila ba napakabigat nito. Kinalagan niya ang kanyang kurbata. Napansin ni Eliza ang lahat, ang pag-iwas ng tingin, ang kawalan ng halik sa pisngi, ang hindi man lang pagpansin sa ayos niya o sa amoy ng niluto niya. Naghanda ako ng hapunan, sabi ni Eliza. Pilit pinapasigla ang boses. Yung paborito mo. Doon lang siya tiningnan ni Ricardo. Ngunit ang tingin na iyon ay hindi ang tingin na kanyang inaasahan. Malamig. Malayo. Tila ba tinitingnan siya nito na parang isang estranghero. Elisa, kailangan nating mag-usap, sabi ni Ricardo sa isang boses na walang emosyon. Naupo sila sa hapagkainan, ngunit walang sino man ang gumalaw sa pagkain. Ang katahimikan ay nakakabingi. Tanging ang tunog ng kanta at ang pag-iisip ni Elisa ang umalingaw-ngaw. Ano? Ano ang pag-uusapan natin? Tanong niya sa wakas. Hindi na makatiis. Huminga ng malalim si Ricardo. Itinigil niya ang kanyang tingin sa mga mata ng asawa. May iba na ako. Diretsahan niyang sabi. Ang 4 na salitang iyon ay parang isang punyal na itinarak sa puso ni Elisa. Biglang nabingi siya. Ang kanta sa background ay nawala. Ang liwanag ng kandila ay lumabo. Ano? Ang pangalan niya ay Isabel Gomez. Siya ang bago naming marketing director. Pagpapatuloy ni Ricardo, ang boses ay kalmado na parang nag-uulat lang ng business report. Hindi ko ito pinlano, Eli. Nangyari lang. Pero hindi ko na kayang itago pa. Naramdaman ni Eliza ang panginginig ng kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa. 20 taon, Ricky. 20 taon. Tapos sasabihin mo lang,
Yan sa akin sa mismong anibersaryo natin? Mas mabuti ng ngayon kaysa patagalin pa ang kasinungalingan. Sagot ni Ricardo, walang bakas ng pagsisisi. Pero hindi ako nakikipaghiwalay. Naguluhan si Elisa. Anong ibig mong sabihin? Dito na ipinaliwanag ni Ricardo ang kanyang karumal-dumal na plano, ang kanyang ultimatum. Nais niyang manatili sila bilang mag-asawa sa mata ng publiko, para sa mga bata, para sa imahe ng kumpanya. Ngunit sa likod ng mga nakasarang pinto, kailangang tanggapin ni Elisa ang pagkakaroon ni Isabel sa buhay niya. Si Isabel, naiintindihan niya ang mundo ko, ang ambisyon ko. Isa siyang karagdagan sa buhay ko, Ili. Hindi pamalit sa'yo. Ikaw ang ina ng mga anak ko. Ikaw ang ginang de Leon. Para kay Elisa, ang bawat salita ay isang sampal, isang insulto. Hindi niya namalayan ang mga luhang dumadaloy na pala sa kanyang pisngi. Ang pinapangarap niyang gabi ay naging isang bangungot. Gusto mong tanggapin ko na may kahati ako sa'yo? Na magpanggap tayong isang masayang pamilya habang ginagawa mo akong isang tanga? Hindi makapaniwalang tanong niya. Gusto kong maging praktikal ka, mariing sabi ni Ricardo. Isipin mo ang mga bata. Isipin mo ang buhay na meron ka. Huwag mong itapon ang lahat ng ito dahil lang sa pride. Pride. Iyon pala ang tingin niya sa 20 taon ng pagmamahal at katapatan niya. Pride. Hindi na kinaya ni Elisa. Dahan-dahan siyang tumayo. Nanginginig ang kanyang kamay na iniabot ang wedding portrait na kanina lang ay buong pagmamahal niyang tinititigan. Ito ba ay pride lang din para sa'yo, Ricky? Tumingin si Ricardo sa litrato at sa isang saglit, nakita ni Eliza ang isang kislap ng kung anong emosyon sa mga mata nito. Ngunit nawala rin ito agad. Napakabata pa natin dyan, sabi lang nito. Sa sandaling iyon, nabitawan ni Eliza ang frame. Ang tunog ng nabasag na salamin ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Sinisira ang nakakabinging katahimikan. Ang larawan ng kanilang masayang nakaraan ay nakahandusay na ngayon sa sahig, basag at pira-piraso, katulad ng kanyang puso. Tumayo si Ricardo, inayos ang kanyang suit, tiningnan niya ang basag na frame, pagkatapos ay ang umiiyak niyang asawa na may halong inis sa kanyang mukha. May pupuntahan pa akong importanteng meeting, sabi niya, na para bang walang nangyari. Naglakad siya patungo sa pinto, ngunit huminto bago ito buksan. Hindi niya nilingon si Elisa. May 24 oras ka para mag-isip, Elisa, sabi niya. Ang boses ay may bigat ng isang banta. Huwag kang gagawa ng desisyon na pagsisisihan nating lahat. At sa huling mga salitang iyon, lumabas siya ng pinto. Isinara ito ng may kalabog at iniwan si Elisa na mag-isa sa gitna ng mga piraso ng kanilang nasirang pagsasama. Walang tulog, walang pahinga. Ang gabi ay dumaan na parang isang mahabang bangungot kung saan si Eliza ay gising na gising. Ang bawat tiktak ng orasan sa pader ay parang isang martilyong pumupukpok sa kanyang sentido, paalala ng ultimatum, paalala ng bawat salitang binitiwan ni Ricardo. Nang ang unang sinag ng araw ay tumagos sa mamahaling kurtina ng kanilang silid, doon palang gumalaw si Elisa mula sa pagkakaupo sa gilid ng kama. Hindi siya umiyak buong gabi. Ang mga luha ay natuyo na. Ang natira ay isang malamig at mabigat na pakiramdam sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang naglakad palabas ng kwarto. Sa sahig ng kanilang sala, naroon pa rin ang mga bubog ng kanilang nasirang wedding portrait, kumikinang sa liwanag ng umaga. Isang perpektong imahe ng kanyang buhay ngayon. Durog. Nilagpasan niya ito at dumiretso sa banyo. Huminto siya sa harap ng malaking salamin at tiningnan ang sarili. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi niya kilala. Maputla ang mga labi, malalim ang mga mata na walang emosyon at may mga guhit ng pagod na hindi kayang itago ng anumang pampaganda. Sino siya? Siya si Elisa Reyes, dating isa sa pinakamagagaling na auditor
sa kanyang kumpanya. Matalas ang isip, mabusisi sa detalye, at hindi natatakot sa kahit anong numero. Pero ang babae sa salamin, siya si Ginang De Leon. Isang asawa, isang ina, isang palamuti sa braso ng isang makapangyarihang lalaki, isang babaeng isinuko ang lahat, ang kanyang karera, ang kanyang mga pangarap. Para sa isang pamilyang ngayon ay isa na lang palang malaking kasinungalingan. Isang bagay ang pumitik sa loob niya. Hindi awa sa sarili, hindi kalungkutan. Galit, isang malamig, tahimik, at nakakalkulang galit. Ang galit na iyon ang gumising sa natutulog na auditor sa kanyang pagkatao. Kung ang pagsasama nila ay isang malaking transaksyon, panahon na para i-audit ito. Narinig niya ang pagsara ng pinto sa ibaba. Alam niyang umalis na si Ricardo para sa kanyang maagang jogging. Ito na ang kanyang pagkakataon. Ang bawat hakbang niya patungo sa home office ni Ricardo ay may bigat at determinasyon. Ang silid na yon ay teritoryo ng kanyang asawa. Bawal galawin, bawal pakialaman, laging nakasara. Ngayon, binuksan niya ito nang walang pag-aalinlangan. Amoy katad at mamahaling pabango ang sumalubong sa kanya. Ang lahat ay nasa perpektong ayos. Ang mga libro sa estante, ang mga papel sa ibabaw ng mesa. Isang testamento sa pagiging kontrolado ni Ricardo sa lahat ng bagay. Naupo si Elisa sa silyang katad ni Ricardo. Ang silyang ito na dati ay simbolo ng kapangyarihan ng lalaki. Ngayon ay parang isang trono kung saan sisimulan niya ang kanyang sariling investigasyon. Saan siya magsisimula? Pera. Ang pera ang laging nagiiwan ng bakas. Binuksan niya ang laptop ni Ricardo. Alam niya ang password, ang kaarawan ng kanilang panganay na si Sofia. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Kahit sa mga password, ginagamit pa rin nito ang pamilya para sa kanyang imahe. Isa-isa niyang binuksan ang mga folder. Company reports, investment portfolio, household expenses. Sa huli, natagpuan niya ang isang folder na may pangalang Family Trust. Naroon ang lahat ng bank records, investment certificates, at mga dokumento para sa educational fund ni na Sofia at Anton. Isang pondo na pinag-ipunan nila mula pa noong ipinanganak ang mga bata. Isang pondong paulit-ulit na sinasabi ni Ricardo na sagrado at hindi dapat galawin para sa anumang bagay, maliban sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Para sa future ni na Sofia at Anton, iyon ang palagi niyang sinasabi. Binuksan ni Elisa ang pinakabagong bank statement ng educational fund. Tiningnan niya ang mga numero. Pataas, pataas, pataas. Ang resulta ng maraming taon ng masinop na pag-iipon. Ngunit nang marating ng kanyang mga mata, ang huling linya, ang transaksyon mula 2 buwan na, ang nakalipas, huminto ang kanyang paghinga. Withdrawal! Isang malaking withdrawal. Isang halaga na sapat na para makabili ng isang bagong kotse o isang maliit na condominium unit. Ang petsa ng transaksyon ay 2 araw bago opisyal na i-promote si Isabel Gomez bilang marketing director. Ang description, investment transfer. Investment transfer saan? Bulong ni Elisa sa sarili. Hindi dumaan sa kanya ang desisyong ito. Ang pondong ito ay nangangailangan ng pirma nilang dalawa para magalaw. Naramdaman niya ang panlalamig na gumapang sa kanyang buong katawan. Hindi ito pagkakamali ng bangko. Ito ay sinadya. Nag-scroll pa siya sa mga dokumento. Naghahanap. Naghalungkat. Hanggang sa makita niya ang isang kopya ng withdrawal slip. Naroon ang pirma ni Ricardo. At sa ilalim nito, isang pirma na kamukhang-kamukha ng sa kanya. Isang pirma na alam niyang hindi kailanman nagmula sa kanyang kamay. Peke. Humigpit ang pagkuyom ng kanyang kamao sa mouse ng computer. Ang pagtataksil ni Ricardo ay hindi na lang pala tungkol sa ibang babae. Mas malalim, mas marumi. Dinadamay na nito ang kinabukasan ng sarili nilang mga anak. Ang ultimatum kagabi. Hindi lang yon para tanggapin niya ang kabit.
Iyon ay para patahimikin siya, para hindi na siya magtanong, para hindi na niya malaman ang pagnanakaw na ginagawa nito. Tumayo siya, nanginginig sa galit at pag-aalala. Kailangan niya ng tulong. Hindi niya ito kayang gawin mag-isa. May isang tao lang siyang naiisip. Isang taong hindi niya nakakausap ng madalas, pero alam niyang hindi siya huhusgahan. Isang taong kasing talas niya pagdating sa mga batas at katotohanan. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang mga daliri ay nanginginig habang hinahanap ang numero sa kanyang contacts. Nang makita niya ang pangalan, pinindot niya ito agad bago pa siya magbago ng isip. Sumagot ito sa pangatlong ring. Hello? Lorna? Bulong ni Eliza. Ang boses ay basag at nagmamadali. Eli? Napatawag ka? Ayos ka lang? Ang aga pa ah. Sagot ng kaibigan sa kabilang linya. Bakas ang pagkagulat. Huminga ng malalim si Eliza. Tiningnan niya ang mga numero sa screen ng laptop, ang ebidensya ng isang kasuklam-suklam na krimen. Lorna, kailangan ko ng tulong mo, sabi niya. Ang bawat salita ay may bigat ng kanyang natuklasan. Sa tingin ko ninanakawan ni Ricky ang sarili niyang mga anak. Isang maliit at halos walang taong kapihan sa isang eskinita sa Quezon City ang napili nilang tagpuan. Malayo sa mga lugar na madalas puntahan ng mga tulad nila. Dito, si Eliza Reyes ay hindi si Ginang De Leon. Isa lang siyang ordinaryong babae, nakasuot ng malaking sunglasses at baseball cap, pilit na nagtatago sa mundong kanyang ginagalawan. Pangatlong tasa na niya ng kapeng barako, pero ang pait nito ay hindi kayang talunin ng pait na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Bawat pagpasok ng bagong customer sa pinto ay nagpapakaba sa kanya. Maya-maya pa, isang babaeng may matikas na tindig ang pumasok. Nakasuot ito ng isang itim na blazer, matalas ang mga mata, at bawat hakbang ay may bigat ng awtoridad. Ito si Attorney Lorna Santos, ang kanyang matalik na kaibigan mula pa noong college na ngayon ay isa ng kinatatakutang litigator. Eli, sabi ni Lorna, habang nauupo sa tapat niya. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Tiningnan niya ang kaibigan mula ulo hanggang paa. Diyos ko, anong nangyari sa'yo? Sa tanong na yon, gumuho ang pader na pilit itinatayo ni Eliza. Ikinuwento niya ang lahat. Ang perpektong anniversary dinner na naging isang bangungot. Ang malamig na pag-amin ni Ricardo. Ang ultimatum. Ang pangalan ng babae, Isabel. At ang pinakamasaklap sa lahat, ang perang nawawala sa pondo ng mga bata. Kasama ang pekeng pirma. Habang nagsasalita si Eliza, nanatiling tahimik si Lorna, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Humigpit ang pagkakahawak niya sa kanyang tasa. Nang matapos si Eliza, huminga ng malalim si Lorna, isang hiningang puno ng pinipigilang galit. Hayop siya, maring sabi ni Lorna, ang bawat salita ay may diin. Pero Eli, kailangan nating alisin muna ang emosyon. Bilang abogado mo, kailangan kong maging prangka. Tumango si Eliza, pinupunasan ng isang takas na luha. Una, ang pag-amin niya tungkol sa affair, verbal lang yan. Sa korte, itatanggi niya yan. Pangalawa, yung pera, malaki yan. Forgery ang kaso dyan, pero kailangan nating patunayan. Paliwanag ni Lorna, ang isip ay gumagana na parang isang makina. Ang kailangan natin ay paper trail, ebidensya na hindi niya kayang itanggi. Paano? Paano ko gagawin yun? Bawat galaw ko sa bahay parang binabantayan. Sagot ni Eliza. Ang boses ay puno ng kawalan ng pag-asa. Hinawakan ni Lorna ang kamay ng kaibigan sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang hawak ay mahigpit at nagbibigay lakas. Makinig ka sa akin, Eli. Mula ngayon, hindi ka na ang asawang nagmamakaawa. Isa kang ina na pinoprotektahan ang kanyang mga anak. Gisingin mo ulit yung auditor sa loob mo. Yung babaeng walang takot na maghalongkat ng mga numero, kailangan mo yun ngayon. Nagbigay si Lorna ng mga malinaw na hakbang. Huwag mo siyang kokomprontahin.
Magpanggap ka na pinag-iisipan mo ang ultimatum niya. Maging normal ka. Pero sa gabi, kapag tulog na ang lahat, mag-iimbestiga ka. I-access mo lahat ng online accounts ninyo. Bank statements, credit card bills, investment records. I-download mo lahat. Gumawa ka ng kopya. I-email mo sa akin. Paano kung malaman niya? Tanong ni Eliza. Bakas ang takot. Mas matakot ka sa kung anong kaya niyang gawin kapag hindi mo nalaman ang katotohanan. Seryosong sagot ni Lorna. Isang lalaking kayang nakawin ang pera ng sarili niyang mga anak ay kayang gawin ang lahat, Ellie. Huwag mo siyang maliitin. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa isip ni Eliza. Nagpaalam sila ni Lorna na may bagong bigat sa kanyang dibdib, ngunit meron na ring maliit na ningas ng pag-asa at determinasyon. Kinagabihan, hinintay niyang marinig ang malalim na paghinga ni Ricardo. Senyales na tulog na ito. Dahan-dahan siyang bumangon at nagtungo sa home office. Ang bawat yabag niya sa sahig ay maingat. Bawat paghinga ay pinipigilan. Naupo siya ulit sa harap ng laptop, armado ng mga payo ni Lorna. Sinimulan niyang sundan ang digital na bakas ng pera. Ngunit habang naghahalongkat siya, isang dokumento sa isang folder na may label na real estate assets ang nakaagaw ng kanyang pansin. Isang loan agreement. Binuksan niya ang file. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa nabasa. Isang mortgage, isang malaking utang sa bangko, at ang collateral ay ang bahay nila. Ang bahay kung saan lumaki ang kanilang mga anak. Ang tahanang binuo niya sa loob ng 20 taon. Ang petsa ng kontrata. 3 buwan na ang nakalipas. Ang layunin ng pautang, business capital. Naramdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Nag-scroll down siya hanggang sa dulo ng dokumento, sa pahina ng mga lagda. Naroon ang pangalan at pirma ni Ricardo de Leon. At sa tabi nito, ang pangalan niya, Eliza Reyes. Naroon na naman ang pekeng pirma. Mas malinis, mas perpekto na ngayon. Tila pinagpraktisan. Isang alon ng pagkahilo ang dumaan sa kanya. Hindi lang pala ang kinabukasan ng mga anak niya ang isinugal ni Ricardo. Isinugal din nito ang kanilang tahanan, ang kanilang seguridad. Anumang oras, kung hindi makapagbayad si Ricardo, maaari silang mapalaya sa sarili nilang pamamahay. Paano niya nagawa ito? Saan napunta ang pera? Napahawak siya sa kanyang dibdib, hirap huminga. Ang pagtataksil ay mas malalim pa pala kaysa sa inaakala niya. Para siyang nalulunod sa isang karagatan ng kasinungalingan. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, isang tunog ang pumunit sa katahimikan. Isang email notification ang lumitaw sa screen. Galing ito sa accounting department ng eskwelahan ni Sofia. Ang subject, urgent. Overdue tuition fee for Sofia de Leon. Nanginginig niyang binuksan ang email. Isang formal na paalala na ang matrikula para sa darating na semestre ay hindi pa nababayaran at malapit na ang deadline. Nag-flashback sa isip niya ang pag-uusap nila ni Ricardo 2 linggo na ang nakalipas. Ako na ang bahala sa tuition ni Sofia, sabi nito. Nabayaran ko na online. Isa na namang kasinungalingan. Ngunit ito ay iba. Hindi ito tungkol sa pera lang. Hindi ito tungkol sa isang bahay. Ito ay tungkol sa kanyang anak. Ang epekto ng mga kasalanan ni Ricardo ay hindi na isang malayong banta. Nandito na. Kumatok na sa kanilang pinto. At ang kanyang anak na babae, Zoe, ang unang maaapektuhan. Napatitig si Eliza sa screen. Ang mga salita ng email ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. Ang lamig na kanyang naramdaman kanina ay napalitan ng isang nagbabagang apoy. Tapos na ang pagiging biktima. Kinabukasan, isang bagong Eliza ang humarap sa almusal. Kung mayroon mang bakas ng galit o puyat sa kanyang muka, tinakpan niya ito ng isang manipis na layer ng foundation at isang ngiting pilit na inihulma sa kanyang mga labi. Nagsimula na ang kanyang dobleng laro. Good morning, Mama.
Bati ni Anton, ang bunso, habang humahalik sa kanyang pisngi. "Good morning, sweetie," sagot ni Elisa. Ang ngiti ay naging totoo sa isang saglit dahil sa pagmamahal sa anak. "Kumain ka na. Baka malate ka sa school." Si Ricardo ay nasa kabilang dulo ng mesa, abala sa pagbabasa ng balita sa kanyang tablet. Tumingin ito sa kanya, isang mabilis na sulyap. "You look better today, Eli," sabi nito, na may bahid ng pag-apruba sa boses. Mali ang kanyang akala. Hindi siya better, mas mapanganib lang siya. "Nakapag-isip-isip lang," mahinahon niyang sagot habang nagsasali ng kape sa tasa nito. Ang kilos ay natural, isang bagay na ginagawa niya sa loob ng 20 taon. Ngunit ngayon, ang bawat galaw ay may kasamang kalkulasyon. "Marami kang punto, Ricky. Kailangan kong isipin ang mga bata." Nakita niya ang pagluwag ng tensyon sa mga balikat ni Ricardo. Ang aroganteng nangiti na nagsasabing, "Sabi ko na nga ba?" Inakala nitong sumusuko na siya. Inakala nitong nanalo na ito. Hayaan niya. Hayaan niyang maging kampante ito sa kanyang pekeng pagkatalo. "Dad, are you coming to my basketball game on Saturday?" Tanong ni Anton, puno ng pag-asa. "We'll see, son. Medyo busy si Daddy sa office," sagot ni Ricardo, hindi man lang inaalis ang tingin sa tablet. "But I'll try." Naramdaman ni Elisa ang kirot para sa kanyang anak. "We'll try." Ang palaging sagot ng isang taong may iba ng prioridad. Nang makaalis na ang mga bata para sa eskwela, naiwan silang dalawa sa katahimikan ng malaking bahay. Ito na ang pagkakataon niya. Kalmado siyang lumapit dito, hawak ang sariling tasa ng kape. "Ricky?" Simula niya, ang boses ay sinadya niyang gawing mahinahon. "Nakatanggap ako ng email galing sa school ni Sofia about her tuition." Tumingin ito sa kanya. Ang kilay ay bahagyang nakakunot sa inis. "Ano ang meron?" "Hindi pa raw bayad. Sabi mo na asikaso mo na?" Bumuntong hininga si Ricardo na parang si Elisa ang pinakamalaking abala sa kanyang umaga. Siguradong may problema lang sa bank transfer. Ang bagal ng sistema nila. Huwag mo nang problemahin yan. Pero malapit na ang deadline, Ricky. Baka mapaalis siya sa listahan. Sa wakas, ibinaba nito ang tablet. Kinuha nito ang wallet mula sa bulsa ng pantalon, dumukot ng isang itim na credit card, at walang seremonyang inihagis ito sa ibabaw ng mesa. Gumawa ito ng isang matinis na tunog sa salamin. "Oh, ayan," sabi nito. Ang boses ay may bahid ng galit. "Bayaran mo na para matahimik ka. Just tell me how much." Hindi kumurap si Elisa. Tiningnan niya ang credit card na parang isang piraso ng basura. Ito na pala ang halaga niya. Ang halaga ng pag-aalala niya bilang isang ina. Isang piraso ng plastik na kayang lutasin ang lahat. Dahan-dahan niyang kinuha ang card. Hindi siya nagsalita. Tumango lang siya. Ang katahimikan niya ang kanyang sandata. Ang katahimikan niya ang nagbigay diin sa kahihihiyang dapat sana ay nararamdaman nito. Tumayo si Ricardo. "May board meeting ako. Baka gabihin ako ng husto. Huwag mo na akong hintayin sa hapunan." "Sige," sabi lang niya. "Mag-iingat ka." Habang pinagmamasdan niya itong papalayo, alam na niya. Ang board meeting ay si Isabel. Ang gabi na ay ang kanilang oras. Kinahapunan, habang tinutulungan niya si Anton sa homework nito, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa isang luma niyang kaibigan sa kolehiyo. "OMG, Eli, nakita ko si Ricky sa bagong restaurant sa BGC. So handsome pa rin." Kasama niya yung bagong marketing director yata nila. Bagay sila. "Work dinner?" Kasama ng mensahe ay isang litrato. Nakatag ang pangalan ni Ricardo de Leon at Isabel Gomez. Kuha ito mula sa malayo. Pero malinaw. Si Ricardo ay nakangiti. Nakasandal palapit kay Isabel. May ibinubulong. Si Isabel naman ay nakatingala sa kanya. Ang mga matay nagniningning sa paghanga. Ang tawa ay tila musika. Isang larawan ng 2 taong masaya.
Isang larawan ng pagtataksil na isinasampal sa mukha niya sa pamamagitan ng social media. Naramdaman niya ang paghigpit ng kanyang dibdib. Isang bagay ang malaman mo ito. Ibang bagay ang makita mo ito. Ang kahihiyan. Ang sakit. Are you okay? Tanong ni Anton. Oo, anak. Mabilis niyang sagot. Pinatay ang screen ng telepono. May naalala lang si Mama. Nang gabing iyon, tinawagan niya si Ricardo. Ricky? Yung yaya ni Anton? Biglang nilagnat. Kailangan kong dalhin sa klinik. Pwede bang umuwi ka muna para may magbantay kay Anton? Isang perpektong palusot. What? Can't it wait? Nasa gitna ako ng isang mahalagang dinner meeting, Eli. Hindi. Mataas ang lagnat niya. Sige na, Ricky. Please. Narinig niya ang pagbuntong hininga nito sa kabilang linya. Fine. I'll be there in an hour. This is very inconvenient. Isang oras. Sapat na. Nang makasiguro siyang nakaalis na siya ng bahay, dali-dali siyang pumasok sa home office ni Ricardo. Sa kanyang kamay, isang maliit na USB drive na ibinigay ni Lorna. Nakapaloob dito ang isang high-end tracking software. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang isinasaksak ang USB sa laptop. Bawat segundo ay parang isang oras. Ang bawat tunog mula sa labas ay nagpapatindig ng kanyang balahibo. Paano kung bumalik ito agad? Install. Click. Ang progress bar ay dahan-dahang gumapang sa screen. 10%, 40%, 70%. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo. 99%. Installation complete. Mabilis niyang tinanggal ang USB, itinago sa kanyang bulsa, at inayos ang lahat na parang walang nangyari. Eksakto. Nang narinig niya ang ugong ng sasakyan ni Ricardo sa garahe. Kinagabihan, habang nakahiga siya sa kama at nagkukunwaring tulog, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang notification mula sa software na kanyang ininstall. May bago itong file na na-record. Isinaksak niya ang kanyang earphones. Puso niya'y kumakabog ng husto. Pinindot niya ang play. Una, narinig niya ang isang malambing na tawa. Tawa ni Isabel. Sumunod ang boses ni Ricardo, masaya at malaya. Everything is falling into place, Belle. Exactly as we planned. I told you it would, sagot ni Isabel. Ang boses ay parang pulot. Konting tiis na lang. Project New Dawn is going to be our masterpiece. Natigilan si Elisa. Ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, paulit-ulit. Malamig, mabigat, puno ng kahulugan na hindi niya pa naiintindihan. Project New Dawn. Hindi lang ito isang simpleng relasyon, isa itong plano, isang proyekto. At sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Eliza na ang butas na kanyang hinuhukay ay mas malalim at mas madilim pa kaysa sa kanyang inaakala. Project New Dawn. Ang mga salitang iyon ay umaling-awngaw sa isipan ni Elisa buong magdamag. Hindi na siya nakatulog. Ang bawat paghilik ni Ricardo sa kanyang tabi ay parang isang insulto. Nakahiga siya doon, hindi gumagalaw. Ngunit ang kanyang isipan ay tumatakbo ng mas mabilis kaysa dati. Isang proyekto, isang plano, hindi isang aksidente o isang simpleng pagkakamali. Kinabukasan, hinintay niyang makaalis ang lahat. Ang mga bata ay pumasok na sa eskwela. Si Ricardo ay umalis para sa kanyang mahalagang araw sa opisina. Nang ang katahimikan na lang at ang mahinang ugong ng aircon ang natira, bumalik siya sa lungga ng kalaban, ang home office ni Ricardo. Naupo siya sa harap ng laptop, hindi na bilang isang asawang nasasaktan, kundi bilang isang auditor na may misyon. Kailangan niyang malaman kung ano ang Project New Dawn. Gamit ang kanyang dating kaalaman sa corporate research, sinimulan niya ang paghahalungkat online, hindi sa social media, sa mga database ng gobyerno, sa website ng Department of Trade and Industry at ng Securities and Exchange Commission. Nag-type siya ng iba't ibang kombinasyon. New Dawn Realty,
Walang lumabas. New Dawn Holdings, wala rin. Nag-isip siya. Si Ricardo ay arogante. Gusto niya laging may koneksyon sa kanyang pangalan. Sa kanyang prestige, sinubukan niya ang isang huling pagkakataon. New Dawn Prestige Properties Inc. Bingo! Isang bagong korporasyon na irehistro 3 buwan na ang nakalipas. Ang puso ni Elisa ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Dahan-dahan niyang ni-click ang link para sa mga detalye ng kumpanya. Lumabas ang General Information Sheet. Ang kanyang mga mata ay mabilis na sinuri ang dokumento. Nature of business, real estate development, primary address, isang unit sa isang bagong high-end condominium sa BGC. At pagkatapos, ang listahan ng mga incorporators, ang mga pangalan na magpapatigil sa kanyang mundo. Ricardo De Leon, Chairman of the Board, Isabel Gomez, President and CEO. Napatitig siya sa screen. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Ang pangalan ni Isabel Gomez nakatitik sa itim at puti sa isang opisyal na dokumento ng gobyerno. Hindi lang siya kabit, kasosyo siya. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang likuran. Ito pala ang dahilan. Ito ang dahilan kung bakit kailangan siyang manahimik. Ito ang dahilan para sa ultimatum. Hindi lang ito isang relasyon sa gilid. Ito ay isang plano para palitan siya. Hindi lang sa kama ni Ricardo, kundi sa buong buhay nito. Isang bagong liwayway na wasi. Na walang puwang para sa kanya. Ngayon, kailangan niyang sundan ng pera. Binuksan niya ang isa pang window sa browser. Sa kaliwa, ang dokumento ng New Dawn Prestige Properties. Sa kanan, ang mga bank statement na na-download niya ilang gabi na ang nakalipas, ang statement ng educational fund nina Sofia at Anton, at ang kontrata ng pagkakasangla ng kanilang bahay. Isa-isa niyang tinugma ang mga petsa at halaga. Ang auditor sa loob niya ay walang awang nagkalkula. Ang 5 milyong pisong withdrawal mula sa pondo ng mga bata. Ang petsa, eksaktong isang araw bago ang petsa ng incorporation ng New Dawn Prestige. Ang halaga, eksaktong tumutugma sa nakasaad na initial paid-up capital sa ilalim ng pangalan ni Ricardo. Ang 20 milyong pisong nakuha mula sa pagkakasangla ng kanilang bahay. Ang petsa, 1 linggo pagkatapos ng incorporation. Ang halaga, eksaktong tumutugma sa entry na additional stockholder investment na nakapangalan din kay Ricardo. Walang duda, bawat sentimo ng ninakaw na kinabukasan ng kanyang mga anak, bawat piraso ng seguridad ng kanilang tahanan, ay ipinuhunan sa isang bagong buhay na itinatayo ni Ricardo kasama ang kanyang bagong babae. Isang nag-aapoy na galit ang pumuno sa kanyang dibdib. Napakainit na halos hindi na siya makahinga. Ang ginawa ni Ricardo ay hindi na lang pagtataksil sa isang asawa. Ito ay pagtataksil sa isang ama. Dahan-dahan siyang tumayo, parang isang robot, at naglakad palabas ng opisina. Dumiretso siya sa kwarto ni Sofia. Nakita niya ang mga libro nito sa arkitektura na nakakalat sa mesa, ang mga pangarap nitong magdisenyo ng magagandang gusali. Sunod, pumasok siya sa kwarto ni Anton. Nakita niya ang basketball sa sahig, ang poster ng paborito nitong players sa pader. Ang mga pangarap na ito, ang mga inosenteng pangarap na ito, ang tinutustusan sana ng perang walang awa nitong kinuha. Hinaplos niya ang unan sa kama ni Sofia. Inayos niya ang kumot sa kama ni Anton. Dito, sa katahimikan ng mga silid ng kanyang mga anak, nanumpa siya sa kanyang sarili. Hindi na siya iiyak. Hindi na siya magiging biktima. Hindi ko hahayaang sirain niya kayo. Bulong niya sa hangin. Hindi ko hahayaang mawala ang lahat ng ito. Bumalik siya sa laptop, hindi na dahil sa galit, kundi dahil sa isang malamig at matalas na determinasyon. Kung ito ay isang audit, kailangan niyang tapusin. Kailangan niyang malaman ang lahat. Muli niyang tiningnan ang mga dokumento ng New Dawn Prestige. Hindi lang ang mga incorporators. Sinuri niya ang bawat attachment.
Ang listahan ng mga contractors, ang mga paunang suppliers, karamihan ay mga pangalan ng kumpanyang hindi niya kilala. Ngunit sa pinakahuling pahina, sa isang listahan ng mga provisional consultants, isang pangalan ang nakaagaw ng kanyang pansin. Gomez and Associates, Architectural Consultation. Kumunot ang kanyang noo. Gomez. Bakit pamilyar ang pangalan ng kumpanyang iyon? Sinubukan niyang alalahanin. Saan niya ito narinig? At pagkatapos, naalala niya. Maraming taon na ang nakalipas. Isang gabi, umuwi si Ricardo. Masaya at medyo lasing. Nagmamayabang tungkol sa isang business deal. May nabanggit itong pangalan. Isang partner na kanyang na-outsmart. Isang kumpanyang nalugi dahil sa isang desisyon na ginawa niya. Gomez and Associates. Ang puso ni Elisa ay biglang kumabog ng kakaiba. Isang pamilyar na pangalan mula sa nakaraan. Isang kakatuwang pagkakataon. O baka, hindi ito pagkakataon? Tamakoy, Gomez and Associates. Ang pangalan ng kumpanyang iyon ay hindi maalis sa isip ni Elisa. Para itong isang pamilyar na multo mula sa nakaraan. Isang pangalang narinig na niya, ngunit hindi niya matukoy kung saan at kailan. Ang pagkakabanggit nito sa mga dokumento ng New Dawn ay hindi niya mapalagay. Hindi ito nararamdaman na isang simpleng pagkakataon. Kinailangan niyang malaman. May isang tao lang siyang naisip na maaaring makasagot sa kanyang mga tanong. Isang taong matagal nang wala sa kumpanya, ngunit naging anino ni Ricardo sa loob ng halos 3 dekada. Hinalungkat niya ang isang lumang leather-bound na address book sa ilalim ng kanilang kama, isang relikya mula sa panahong hindi pa uso ang mga smartphone. Doon, sa ilalim ng letrang P, nakita niya ang pangalan, Nestor Pineda, ang dating driver at personal assistant ni Ricardo. Nagretiro ito 5 taon na ang nakalipas. Dala ang telepono, nagtungo si Elisa sa pinakamalayong bahagi ng hardin, sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, kung saan sigurado siyang walang makakarinig. Nanginginig niyang idinayal ang numero. Hello? Sagot ng isang medyo may edad ng boses sa kabilang linya. Mang Nestor? Si Elisa po ito. Elisa de Leon. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Ma'am Eli, kayo po pala. Kamusta na po kayo? Ang tagal na po nating hindi nagkikita. Ang boses ni Mang Nestor ay puno ng respeto at halatang pagkagulat. Mabuti naman po ako, Mang Nestor. Kayo po, kamusta na? Sabi ni Eliza. Pilit pinapakalma ang sarili. Pasensya na po sa biglaang pagtawag. Mayroon lang po sana akong itatanong. Isang bagay mula sa nakaraan. Ano po iyon, ma'am? Kung kaya ko pong sagutin. Huminga ng malalim si Eliza. May naalala po ba kayong kumpanya na nagngangalang Gomez and Associates? Naging partner po ba ni Ricky iyan noon? Ang masayang tono ni Mang Nestor ay biglang naglaho. Napalitan ito ng isang mabigat na katahimikan. Nang magsalita siyang muli, ang kanyang boses ay bumaba. Halos isang bulong. Ma'am Eli, bakit niyo po naitanong yan? Matagal na pong kwento yan. Mahalaga po, Mang Nestor. Please, pakiusap ni Elisa. Narinig niya ang pagbuntong hininga ng matanda sa kabilang linya. Ang Gomez and Associates, pag-aari po yan ni Architect Alberto Gomez. Naging partner sila ni Sir Ricky sa isang malaking proyekto. Isang kondominium sa Pasig. Matagal na po iyon, mga 10 taon na mahigit ang nakalipas. Anong nangyari sa partnership? Tanong ni Elisa. Ang puso niya ay kumakabog na. Ma'am, si Architect Gomez po, mabait na tao. Masyadong nagtiwala. Malungkot na, sabi ni Mang Nestor. Ang kwento po, ginamit daw ni Sir Ricky ang mga plano at contact ni Architect Gomez para makakuha ng sarili niyang deal sa mga investor. Iniwan niya sa ere, si Architect Gomez, baon sa utang. Nalugi po ang Gomez and Associates, nawala ang lahat sa kanya. Parang may malamig na kamay na humaplos sa batok ni Elizabeth.
Ang kwentong naalala niya, na-outsmart. Ang pagmamayabang ni Ricardo, ito pala yon. Diyos ko, bulong ni Elisa. Anong nangyari kay Alberto Gomez? Hindi na po nakabangon, ma'am. Nabalitaan ko na lang po. Inatake sa puso. 1 taon matapos malugi ang kumpanya niya. Mayroon po siyang isang anak na babae. Napakaganda at napakatalinong bata. Naawa po ako sa batang yon. Biglang nawalan ng lahat. Isang anak na babae. Biglang nanuyo ang lalamunan ni Eliza. Mang Nestor, ano pong pangalan ng anak niya? Hindi ko po sigurado, ma'am. Pero parang Belle o baka Annabelle? Basta po parang ganoon. Bakit po, Ma'am Eli? Hindi na nasagot ni Elisa ang tanong. Salamat po, Mang Nestor. Maraming salamat po sa impormasyon. Binaba niya ang telepono. Ang kanyang kamay ay nanginginig na parang isang dahon. Belle. Isabel. Dali-dali siyang bumalik sa loob ng bahay, sa harap ng laptop. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na nag-type sa search bar. Alberto Gomez, Architect Bankruptcy. Gomez and Associates Lawsuit. Lumabas ang mga link sa mga lumang business news articles. Binuksan niya ang isa. Isang formal na ulat tungkol sa pagbagsak ng isang dating promising na kumpanya. Pamilyar ang mga detalye, tugma sa kwento ni Mang Nestor. Nagpatuloy siya sa pag-scroll, naghahanap ng mas personal na kwento, at doon niya nakita. Isang link mula sa isang feature section ng isang online magazine na may pamagat na The Architect's Broken Dream. Nag-load ang page. Isang luma at medyo malabong litrato ang bumungad sa kanya. Isang lalaking nasa mid-40s, payat. Ang mga mata ay walang buhay at puno ng kalungkutan. Si Alberto Gomez. At sa tabi nito, nakahawak sa braso ng kanyang ama, ay isang batang babae. Mga 12 taong gulang. Nakatali ang buhok, suot ang isang simpleng bestida. Ang muka ay bata pa, ngunit ang mga mata. Napatakip si Elisa sa kanyang bibig para pigilan ang isang sigaw. Ang mga mata ng batang iyon ay hindi nagpapakita ng takot o lungkot. Nagpapakita ito ng isang malamig na determinasyon, isang nagbabagang galit na hindi nababagay sa kanyang edad. Ang mga matang iyon, kilalang kilala niya ang mga matang iyon. Ito ang mga matang nakita niya sa litrato kasama ni Ricardo sa restaurant. Ito ang mga matang nakangiti sa kanya sa corporate events. Ito ang mga mata ni Isabel Gomez. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan sa isang nakakakilabot na paraan. Ang paglapit ni Isabel kay Ricardo, ang pag-ibig na nabuo, ang project New Dawn, ang paggamit sa pera ng mga anak niya at ng bahay nila para pondohan ito. Binuksan niya ang isa pang tab at hinanap ang litrato ni Isabel kasama si Ricardo. Inilagay niya ang 2 imahe sa kanyang isipan, magkatabi. Ang batang babae na nawalan ng lahat at ang babaeng handa ng kunin ang lahat. Ang malamig na pakiramdam ay naging yelo na bumalot sa kanyang buong katawan. Bigla niyang naintindihan. Ang ultimatum ni Ricardo ay hindi lang isang pagtatapat. Isa itong bitag. At hindi lang si Elisa ang biktima. Si Ricardo mismo ay isang tau-tauhan lamang sa isang mas malaki at mas matagal ng planong laro. Napatitig siya sa litrato ng batang si Isabel at sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng takot hindi lang para sa sarili niya, kundi para na rin kay Ricardo. Ang lalaking sumira sa kanya ay nasa kamay ng isang babaeng sinira niya noon. Napailing si Elisa, isang nanginginig na bulong ang lumabas sa kanyang mga labi habang pinagmamasdan ang larawan ng kanyang asawa at ng kerida nito. Hindi ito pag-ibig. Ito ay paghihiganti. Ang conference room sa law office ni Lorna Santos ay nasa 30th floor ng isang gusali sa BGC. Mula sa salaming bintana, tanaw ang buong syudad, isang konkretong gubat kung saan ang malalakas ay nilalamon ang mahihina. Dati, para kay Eliza,
Isa lang itong magandang tanawin. Ngayon, para na itong isang malaking chessboard. Sa ibabaw ng malaking mahogany table, nakalatag ang lahat ng ebidensya na nakuha ni Eliza. Ang bank statements, ang peking loan agreement, ang incorporation papers ng New Dawn Prestige, at sa gitna ng lahat, nakaprint ang 2 litrato. Ang larawan ng batang si Isabel Gomez kasama ang kanyang ama, at ang litrato ni Isabel ngayon nakangiti sa tabi ni Ricardo. Tahimik na pinag-aralan ni Lorna ang bawat papel. Ang kanyang mukha, na karaniwang prangka at walang emosyon, ay nagpapakita ng hindi maitatagong pagkabigla at paghanga. In all my years as a lawyer, Eli, ito ang pinakakomplikado at pinakabrilyanteng revenge plot na nakita ko, sabi ni Lorna sa wakas, napapailing. This Isabel Gomez is not just a mistress, she's a master strategist. Ginagamit niya ang kasakiman at ego ni Ricardo laban sa kanya. At ang asawa mo, bulag na sumusunod sa kanya, diretso sa sarili niyang hukay. Hindi siya biktima, Lorna, maring sabi ni Eliza. Ang boses ay malamig at walang bahid ng awa para kay Ricardo. He made his choice a long time ago. Nang nakawan niya ang mga anak namin, nang sirain niya ang pamilya ni Isabel. I agree, sagot ni Lorna. Pero binabago nito ang lahat. Ang kaso mo, ang diskarte natin. May 2 kang kalaban dito, Ailey. Si Ricardo, ang halimaw na kilala mo, at si Isabel, isang multo na hindi mo alam kung ano ang susunod na gagawin. Ang tanong ngayon ay, ano ang gagawin mo sa impormasyong ito? Sumandal si Eliza sa kanyang upuan. Ang isip ay lumilipad. Ito na nga ang tanong na bumabagabag sa kanya mula pa kagabi. Kung ilalabas niya ang lahat, pareho silang babagsak. Ngunit si Isabel ay naghihiganti para sa kanyang ama. Siya naman ay lumalaban para sa kanyang mga anak. Magkaiba ang kanilang motibo, ngunit iisa ang kanilang target. Kung sasabihin ko kay Ricardo ang tungkol kay Isabel, anong mangyayari? Tanong ni Eliza. He'll panic. Mabilis na sagot ni Lorna. He might try to liquidate everything. Itatago niya ang pera. Itatanggi niya ang lahat. Mas magiging mahirap para sa atin na habulin ang ari-arian. Magiging mas magulo. Isa pa, baka balikan ka niya. Desperado na siya. So hindi ko dapat sabihin. Sa tingin ko, hindi pa sa ngayon. Sabi ni Lorna, ang kanyang mga daliri ay nagtambol sa mesa. Isipin mo, Eli, sa ngayon, si Isabel ang alas mo. Hindi niya alam na alam mo. Pwede mong gamitin ang plano niya para sa sarili mong kapakanan. Isang ideya ang biglang nabuo sa isip ni Eliza. Isang mapanganib, ngunit matalinong ideya. Hahayaan ko siyang ituloy ang plano niya. Dahan-dahang sabi ni Eliza, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang bagong determinasyon. Hahayaan ko siyang ilubog si Ricardo. Hahayaan ko siyang kunin lahat ng pera mula sa New Dawn. At kapag nasa bingit na ng pagbagsak si Ricardo, kapag akala ni Isabel na nanalo na siya, doon ako papasok. Tumingin si Lorna sa kanya, ang mga mata ay naniningkit sa pag-unawa. You'll expose them both. Sa tamang panahon, gagamitin mo ang paghihiganti niya bilang entablado para sa sarili mong hustisya. Eksakto. Kumpirma ni Eliza. Ang kailangan ko lang ay ang perpektong lugar at perpektong oras. At bigla, naalala niya ang isang bagay. Isang engranding event na pinaghahandaan ng De Leon Holdings. Isang gabi kung saan naroon ang lahat ng mahahalagang tao sa kanilang mundo. Ang 30th anniversary ng De Leon Holdings, bulong ni Eliza. Gaganapin yan sa susunod na buwan. Magbibigay ng malaking speech si Ricardo. Naroon ang buong board of directors, ang mga kliyente, ang media. Isang mabagal na ngiti ang sumilay sa labi ni Lorna. Isang entablado, sa harap ng lahat. Isang perpektong execution. Pero para magawa yon, kailangan kong magpanggap, sabi ni Eliza.
Kailangan kong ipaalam kay Ricardo na pumapayag na ako sa ultimatum niya. Ang bigat ng desisyong yon ay dumagan sa kanya. Ang ibig sabihin din nito ay kailangan niyang tiisin ang presensya ni Ricardo. Kailangan niyang ngumiti habang dinudurog ang kanyang puso. Kailangan niyang maging ang pinakamagaling na aktres sa sarili niyang buhay. Kaya mo ba? Seryosong tanong ni Lorna. Tumingin si Eliza sa labas ng bintana sa mga nagtataasang gusali. Tumingin siya sa litrato ng kanyang mga anak na nasa wallet niya. Para sa kanila, matatag niyang sagot, kaya kong gawin ang lahat. Nang gabing iyon, umuwi si Eliza na may bagong plano. Nagluto siya ng paboritong pagkain ni Ricardo. Sinalubong niya ito ng isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Ricky, nakapag-isip na ako, sabi niya habang naghahapunan sila. Ang kanyang boses ay kalmado. Napahinto si Ricardo sa pagkain, ang kanyang tingin ay puno ng pag-aabang. Tama ka, pagpapatuloy ni Eliza. Hindi ko kayang itapon ang 20 taon. Hindi ko kayang sirain ang pamilyang ito para sa mga bata. Tatanggapin ko. Ang ginhawa sa mukha ni Ricardo ay halos nakakatawa. Para siyang isang batang nanalo sa isang laro. Ngumiti ito, isang nangiting puno ng pagmamayabang. I knew you'd see it my way, Eli. I knew you were a practical woman. Sabi nito, iniabot ang kamay para hawakan ang sa kanya. Hindi umurong si Eliza. Hinayaan niyang hawakan nito ang kanyang kamay, kahit na ang pakiramdam ay parang hinahawakan siya ng isang ahas. Tiningnan niya ito sa mata. Pinanatili ang kanyang pekeng ngiti. Samantala, sa kanyang laptop sa itaas, isang email ang nakahanda ng ipadala. Ang tatanggap, isang kilalang investigative journalist na kilala sa pagbubunyag ng corporate scandals. Ang subject, anonymous tip, the truth behind De Leon Holdings. Ang katawan ng email ay blanko pa. Hihintayin niya ang tamang panahon. Pero ang draft ay naroon na, isang digital na bomba na naghihintay lang sa kanyang senyas. Basta Ricky, sabi niya, ang boses ay malambing ngunit may nakatagong lamig. May isang kondisyon ako. Gusto kong manatiling pribado ang lahat ng ito. Walang iskandalo. Walang kahihiyan. Of course, Eli. Of course. Mabilis na sagot ni Ricardo. Kampante na nakuha na niya ang lahat ng gusto niya. Our secret. Oo, bulong ni Eliza habang nangumingiti. Ang ating sikreto. At sa kanyang isipan, idinugtong niya. Hanggang sa araw na ibubunyag ko ang lahat ng ito sa buong mundo. Isang linggo na lang bago ang granding selebrasyon ng ika-30 anibersaryo ng De Leon Holdings. Ang bawat araw na lumilipas ay parang isang mabagal na pagtorture para kay Eliza. Ang kanyang buhay ay naging isang entablado at siya ang bida sa isang trahedyang isinulat ng kanyang asawa. Bawat umaga, ngingiti siya. Bawat gabi, hihintayin niya si Ricardo na umuwi kung umuuwi man ito na may pekeng pag-aalala. Naging isa siyang perpektong asawa sa mata ng lahat. Isang ginang De Leon na walang kamalay-malay. Ngunit sa loob-loob niya, ang bawat ngiti ay isang pira-pirasong nababawas sa kanyang kaluluwa. Isang gabi, umuwi si Ricardo na may dalang isang malaking, eleganteng kahon. Iniabot niya ito kay Eliza. Para sa party, sabi niya, na para bang isa itong regalo ng kapayapaan. Binuksan ito ni Eliza. Sa loob, nakalatag ang isang mamahaling evening gown. Kulay champagne, kumikinang sa ilaw. Maganda, mamahalin, at walang buhay. Parang siya. Salamat, sabi niya. Isang salitang walang kabuhay-buhay. Gusto kong maging pinakamaganda ka sa gabing yon, Eli, sabi ni Ricardo. At sa isang saglit, sinubukan nitong maging ang dating Ricky na minahal niya. Hinawakan nito ang kanyang balikat. It's our night, a testament to our partnership. Partnership. Napakabigat ng kahulugan ng salitang yun ngayon. Gusto niyang matawa,
Gusto niyang sumigaw, pero sa halip ngumiti lang siya. Salamat, Ricky. Maganda nga. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Elisa. Nagpunta siya sa kusina para uminom ng tubig. Habang pabalik siya sa kanyang silid, napansin niyang bahagyang nakabukas ang pinto ng kwarto ng kanyang panganay. Na si Sofia, may naririnig siyang mahinang paghikbi. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Nakita niya si Sofia, nakaupo sa kanyang study table, nakayuko, ang mga balikat ay nanginginig. Sofia? Anak? Anong problema? Mahinang tanong ni Elisa. Nag-angat ng tingin si Sofia. Ang kanyang mga mata, na karaniwang puno ng sigla ng isang tinedyer, ay namumugto at puno ng kalituhan. Mama, narinig ko po kayo ni Papa kanina. Bulong nito. Nagtatalo na naman po kayo. Palagi na lang siyang wala. Palagi ka na lang malungkot. Ang mga salita ng kanyang anak ay parang mga kutsilyong tumusok sa puso ni Eliza. Hindi niya namalayan na ang sakit na pilit niyang itinatago ay nakikita na pala ng kanyang mga anak. Ang pekeng gandang ngiti niya ay hindi pala sapat para takpan ang katotohanan. May problema po ba, Ma? Si Papa, may iba na po ba siya? Ang tanong na yon na binitiwan ng kanyang inosenteng anak ang sumira sa lahat ng natitirang depensa ni Elisa. Niyakap niya si Sofia ng mahigpit at doon, sa dilim ng silid, sa harap ng kanyang anak, ang mga luhang matagal na niyang pinipigilan ay bumuhos na parang isang sirang dam. Hindi na siya si Eliza ang auditor. Hindi na siya si Elisa ang strategist. Siya si Elisa, isang ina na nasasaksihan ang sakit ng kanyang anak dahil sa kasalanan ng kanyang ama. Shh! Tahan na, anak, sabi niya habang hinahaplos ang buhok ni Sofia. Kahit anong mangyari, mahal na mahal kayo ni Mama. Hindi ko kayo pababayaan. Pero si Papa? Huminga ng malalim si Elisa. Kailangan niyang maging matatag para sa kanya. May mga problema lang ang mga matatanda na kailangan naming ayusin, anak. Pero pangako ko sa'yo, sabi niya, hinawakan ang mukha ni Sofia at pinunasan ang mga luha nito. Magiging maayos din ang lahat. Pangako yan ni Mama. Nang makatulog na si Sofia, bumalik si Elisa sa kanyang kwarto na may bagong bigat sa kanyang dibdib. Ang gabing ito ay ang pinakamadilim sa lahat. Ito ang kanyang all is lost moment. Ang kanyang plano, ang kanyang paghihiganti ay hindi na lang tungkol sa pera o sa bahay. Ito ay tungkol sa pagbawi, sa kapayapaan ng kanyang mga anak. Ito ay tungkol sa pagtiyak na ang mga luhang ito ni Sofia ang magiging huli. Naupo siya sa kanyang sariling study table. Sa ibabaw nito, naroon ang champagne-colored na gown, kumikinang. At sa tabi nito, isang maliit, itim na USB drive. Ang gown, ang simbolo ng kanyang kasinungalingan. Ang USB, ang sisidlan ng katotohanan. Hinawakan niya ang USB, malamig, mabigat. Puno ng mga dokumento, mga audio recording, mga litrato. Puno ng kapangyarihan para sirain ang isang lalaki, ang ama ng kanyang mga anak. Sa isang saglit, nag-alinlangan siya. Kaya niya ba itong gawin? Kaya niya bang maging dahilan ng pagbagsak ng kanilang ama? Ngunit muling pumasok sa kanyang isipan ang namumugtong mga mata ni Sofia. Ang nawawalang pag-asa sa boses ni Anton. Ang ninakaw na pondo. Ang isinanglang tahanan. Ang pag-aalinlangan ay napalitan ng isang bakal na determinasyon. Tapos na ang pagdadalawang isip. Sa kabilang silid, narinig niya ang pag-vibrate ng telepono ni Ricardo. Sinilip niya ito mula sa bahagyang nakabukas na pinto. Nakita niya itong nakangiti habang nagtatype. Mula sa kanyang kinatatayuan, hindi niya mabasa ang mensahe. Ngunit alam niya kung kanino ito galing. Ang nakita niya sa screen ng telepono ni Ricardo ay ang huling kumpirmasyon na kailangan niya. Isang text message mula kay Isabel. Everything is ready for tomorrow. My part and yours. Ngumiti si Ricardo sa kanyang telepono. Isang ngiting puno ng kasakiman at tagumpay. Walang kamalay-malay na mula sa dilim.
Pinagmamasdan siya ng kanyang asawa. Pinagmamasdan siya ng babaeng hahatol sa kanya. Bumalik si Eliza sa kanyang kwarto. Hinawakan niya ang USB ng mahigpit. Ito na ang kanyang huling gabi bilang si Ginang De Leon. Bukas, sa harap ng lahat, ipapakilala niya kung sino talaga si Eliza Reyes. Ang grand ballroom ng isang 5-star hotel sa Makati ay napuno ng mga pinakamayayaman at pinakamakapangyarihang tao sa mundo ng negosyo. Nagniningning ang mga chandelier. Umaapaw ang champagne. Ang bawat sulok ay puno ng peking ngiti at mga bulungan ng kapangyarihan. Ito ang ika-30 anibersaryo ng De Leon Prestige Holdings. Ito ang kaharian ni Ricardo De Leon. At ngayong gabi, papasok ang reyna para bawiin ang kanyang trono. Nang bumukas ang malalaking pinto ng ballroom at pumasok si Eliza sa braso ni Ricardo, lahat ng mata ay napunta sa kanila. Natahimik ang bulungan. Si Eliza, na karaniwang nasa anino lang ng kanyang asawa, ay nagniningning ngayong gabi. Suot niya ang champagne-colored na gown na ibinigay ni Ricardo. Ngunit hindi ito ang nagbigay sa kanya ng liwanag. Ito ay ang kanyang aura. Ang kanyang tindig ay matikas. Ang kanyang paglakad ay may bigat. Ang kanyang ngiti ay kalmado. Isang mapanganib na katahimikan bago ang isang bagyo. "You look stunning, Eli," bulong ni Ricardo. Ang boses ay puno ng pagmamalaki. Para sa kanya, ang ganda ni Eliza ay isa lamang extension ng kanyang sariling tagumpay. "Salamat," simpleng sagot ni Eliza. Ang mga mata ay abala sa pag-scan sa paligid. Nakita niya ang lahat. Ang mga board members na nag-aalok ng pekeng papuri. Ang mga business partners na nag-uusap tungkol sa pera. At sa isang sulok, malapit sa entablado, nakita niya si Isabel Gomez. Si Isabel ay nakasuot ng isang kulay dugong bestida. Maganda, mapang-akit. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Ricardo, puno ng isang kakaibang halo ng paghanga at tagumpay. Nagtama ang kanilang mga mata sa gitna ng karamihan ng tao. Isang kislap ng pagkilala, isang digmaan ng mga titig na segundo lang ang itinagal, ngunit 1,000 salita ang sinabi. Ngumiti si Isabel kay Eliza, isang ngangiting mapanghamak. Ngumiti pabalik si Eliza, isang ngangiting puno ng lihim. Lumapit si Ricardo sa isang grupo ng mga investor. Ipinagmamalaki ang tapat niyang asawa. Sa pagkakataong yon, dahan-dahang humiwalay si Eliza. "Excuse me," sabi niya. "I just need to go to the powder room." Ngunit hindi siya sa powder room nagpunta. Naglakad siya sa isang hallway na hindi gaanong dinadaanan, patungo sa likod ng entablado, sa technical booth. Doon, sa ilalim ng mga kumukutitap na ilaw ng mga monitor, naghihintay si Lorna Santos, nakasuot ng uniforme ng isa sa mga event staff. "Lorna," bati ni Eliza. Ang boses ay kalmado. "Ellie, handa ka na ba?" tanong ni Lorna. Ang kanyang muka ay seryoso. "Ngayon pa ba ako aatras?" sagot ni Eliza. Inabot niya ang maliit at itim na USB drive, ang sandata niya. "Ito na." Kinuha ni Lorna ang USB. "Ang technician ay nasa panig natin. Binayaran natin siya ng sapat. Sa oras na mag-signal si Ricardo para sa presentation niya, ito ang isasalpak niya." "Ang media?" tanong ni Eliza. "Nasa labas na ang team ni Mr. David Cruz, ang journalist. Naghihintay lang ng text mo," sagot ni Lorna. "At may 2 pulis na naka-plainclothes sa lobby, kunwari mga security. Ipinaalam ko na sa kanila ang posibleng corporate fraud na ibubunyag ngayong gabi." Inayos ni Lorna ang earpiece na suot ni Eliza. "Keep this on. Ako ang magiging mata at tenga mo. Just focus on your part. At tandaan mo, Eli, hindi ka nag-iisa." Tumango si Eliza. Isang huling paghinga ng malalim. Bumalik siya sa ballroom na parang walang nangyari. Nakita niyang papalapit si Ricardo sa kanya. "Saan ka galing?" tanong nito. "Nag-retouch lang," sabi niya. Ngumiti.
Malapit na ba ang speech mo? Oo, malapit na. I want you in the front row. Gusto kong makita mo ito, sabi ni Ricardo. Ang boses ay puno ng ego. Hindi ako mawawala, sagot ni Elisa. Hindi talaga. Habang naglalakad sila patungo sa kanilang mesa sa harap, narinig ni Elisa ang boses ni Lorna sa kanyang earpiece. Okay, Eli. The USB is in. We are a go. Nasa iyo na ang bola. Naupo si Eliza sa tabi ng mga asawa ng ibang board members. Lahat sila ay nakangiti sa kanya. Mga ngiting hindi niya alam kung totoo o peke. Pinanood niya si Ricardo na umakyat sa entablado sa gitna ng masigabong palakpakan. Sa entablado, si Ricardo de Leon ay nasa kanyang elemento. Siya ang hari ng kanyang kastilyo. Ang liwanag ay nasa kanya. Ang atensyon ng lahat ay nasa kanya. Huminga siya ng malalim sa mikropono. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, malakas at puno ng kumpiyansa. Magandang gabi sa inyong lahat, panimula niya. 30 years ago, my father founded De Leon Holdings with a simple vision, to build a legacy based on integrity, loyalty, and trust. Naramdaman ni Elisa ang pait sa kanyang dila. Integrity, loyalty, trust, mga salitang wala ng kahulugan. Pinulot niya ang kanyang telepono sa ilalim ng mesa. Binuksan niya ang isang nakahandang text message para kay David Cruz. Ang mensahe ay simple, 5 minutes. Pero hindi pa niya ito sinend. Nagpatuloy si Ricardo sa kanyang talumpati. Pinupuri ang kanyang mga empleyado. Pinasasalamatan ng kanyang mga kliyente. At pagkatapos, tumingin ito sa kanya. Diresto sa kanyang mga mata. At syempre, hindi mabubuo ang lahat ng ito kung wala ang aking pinakamamahal na asawa. Ang aking bato, ang aking inspirasyon, si Elisa. Pumalakpak ang mga tao. Ngumiti si Elisa. Isang ngumangiting perpektong inensayo. Sa ilalim ng mesa, ang kanyang daliri ay nakapatong na sa send button. At para ipakita sa inyo ang kinabukasan ng De Leon Prestige Holdings, pagtatapos ni Ricardo, ang kanyang boses ay umabot sa sukdulan ng kasabikan. Inihanda namin ang isang maikling video presentation. Lights, please! Dumilim ang ballroom. Ang lahat ng atensyon ay napunta sa malaking puting screen sa likod ni Ricardo. Itinaas niya ang kanyang kamay, isang senya sa technician sa likod. Roll the video! Utos niya. Ito na. Pinindot ni Elisa ang send button. Sa kanyang earpiece, narinig niya ang isang salita mula kay Lorna. Showtime. Nagkatinginan sila ni Ricardo mula sa magkabilang dulo ng dilim. Ngumiti ito sa kanya. Isang ngiting puno ng tagumpay. Ngumiti siya pabalik. Isang nangiti ng isang reyna sa isang executioner. Ang hari ay malapit ng bumagsak. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay mabigat at puno ng pag-aabang. Ang lahat ng mga mata ay nakatutok sa malaking screen. Naghihintay sa video ng tagumpay ng De Leon Holdings. Si Ricardo de Leon ay nakatayo sa entablado. Ang kanyang mukha ay naliligo sa liwanag mula sa projector. Isang ngiti ng pagmamalaki ang nakapaskil sa kanyang mga labi. Ngunit hindi isang corporate logo ang lumabas sa screen. Ang unang imahe na bumungad ay isang kopya ng bank statement. Malinaw, hindi maikakaila. Ang educational fund nina Sofia at Anton de Leon at naka-highlight sa kulay pula ang isang malaking withdrawal, 5 milyong piso. Isang kolektibong paghinga ng pagkalito ang narinig mula sa mga manunood. Ang nangiti ni Ricardo ay bahagyang natigilan. Kumunot ang kanyang noo. Lumingon siya sa technical booth na may halong inis. Akala niya isang simpleng pagkakamali lang. Ngunit sumunod ang isa pang imahe. Ang withdrawal slip, ang pirma ni Ricardo. At sa ilalim nito, ang pekeng pirma ni Elisa Reyes. Dito na nagsimula ang bulungan. Ang kalituhan ay napalitan ng pag-uusisa. Ang mukha ni Ricardo
ay nagsimulang mamutla. Ang pagmamalaki ay napalitan ng unang butil ng takot. "Stop the presentation!" Sigaw niya sa mikropono. Ang boses ay may bahid na ng panginginig. "There's been a mistake!" Pero huli na ang lahat. Sumunod na lumabas sa screen ang loan agreement. Ang pagkakasangla ng kanilang tahanan, 20 milyong piso. At muli, ang huwad na pirma ni Elisa. Ang bulungan ay naging isang malakas na ugong. Ang mga tao ay nagsimulang magtayo at magturo sa screen. Ang mga cellphone ay nagsimulang maglabasan, kumukuha ng litrato, nagre-record. Nanginginig na ngayon si Ricardo. Ang kanyang mga mata ay nagpalipat-lipat mula sa screen patungo sa mga mukha ng kanyang mga board members na ngayon ay nakatingin sa kanya nang may pagdududa at pagkasuklam. Sa gitna ng kaguluhan, isang spotlight ang biglang bumukas at tumutok sa harap ng entablado. Doon, dahan-dahang tumayo si Elisa Reyes mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay kalmado. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa iisang tao lamang, ang kanyang asawa. May isang event staff na nag-abot sa kanya ng isang mikropono. "Hindi iyan pagkakamali," sabi ni Elisa. Ang kanyang boses, na pinalakas ng sound system, ay malinaw at matatag. Puno ito ng isang kapangyarihan na hindi pa naririnig ng sinuman mula sa kanya. Iyan ang totoong legacy na itinatayo ni Ricardo de Leon. Isang legacy na itinayo sa pagnanakaw mula sa kinabukasan ng kanyang sariling mga anak. Natigilan ng lahat, maging ang ugong ng mga tao ay humina. Nakatingin sila ngayon sa pagitan ng mag-asawa. Ang asawang nagbubunyag at ang asawang napako sa entablado ng kahihiyan. "Ricky," pagpapatuloy ni Elisa, ang bawat salita ay parang isang sampal. "Akala mo ba mananahimik na lang ako? Akala mo ba hahayaan kong sirain mo ang pamilyang ito para lang sa kasakiman mo?" Nanginig ang mga labi ni Ricardo. "Elisa, anong ginagawa mo?" Ngunit bago pa man makasagot si Elisa, isa pang boses ang pumunit sa tensyonadong katahimikan. Hindi lang kasakiman, Ginang De Leon, paghihiganti. Ang pangalawang spotlight ay bumukas at ito'y tumutok kay Isabel Gomez na ngayon ay nakatayo na rin, hawak ang isa pang mikropono. Ang kanyang mukha ay hindi na nagpapakita ng paghanga, kundi isang malamig at nakakalkulang galit. "Ang perang kinuha niya sa inyo," sabi ni Isabel. Ang kanyang tingin ay parang mga punyal na nakaturo kay Ricardo. "Ay ipinuhunan niya sa aming kumpanya, ang Project New Dawn. Akala niya, ito ang aming bagong simula. Ang hindi niya alam, ito ang katapusan niya." Naglabas si Isabel ng sarili niyang mga dokumento. Ipinapakita sa mga kamera na ngayon ay nagmamadaling lumapit. Pero hindi lang yan ang ninakaw niya. 10 taon na ang nakalipas, ninakaw din niya ang mga plano, ang mga kliyente, at ang kinabukasan ng aking ama, si Architect Alberto Gomez, na nagtulak sa kanya sa pagkalugi at maagang kamatayan. Isang malakas na gasp ang narinig mula sa mga tao. Ang kwento ay mas malaki pa pala kaysa sa inaakala nila. "Ako ang anak niya!" Sigaw ni Isabel. Ang mga luha ng galit ay tumutulo na sa kanyang pisngi. "At sa loob ng 1 taon, pinaniwala ko ang lalaking ito na mahal ko siya. Pinaniwala ko siyang ako ang kanyang bagong liwayway, habang ang totoo, ako ang kanyang takip silim." Sa puntong yon, ang mga pinto ng ballroom ay bumukas ng malakas. Pumasok ang mga unipormadong pulis kasama ang mga plainclothes officers at sa likod nila, si David Cruz at ang kanyang camera crew. "Ricardo de Leon, you are under arrest for charges of fraud, forgery, and embezzlement," sabi ng isang pulis habang paakyat sila sa entablado. Tuluyan ng gumuho ang mundo ni Ricardo. Napaluhod siya sa entablado, ang kanyang mamahaling suit ay nagusot. Ang kanyang mukha ay puno ng hindi makapaniwalang pagtingin. Ang hari ay wala ng korona. Hinawakan siya ng mga pulis sa braso at pinusasan.
Habang idinadaan siya palabas, napahinto siya sa tapat ni Elisa. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa huling pagkakataon bilang mag-asawa. Wala nang galit sa mga mata ni Elisa. Awa. At paglaya. Bakit, Eli? Halos pabulong na tanong ni Ricardo. Dahil sa mga anak natin, sagot ni Elisa. Isang bagay na matagal mo nang kinalimutan. Dinala na ng mga pulis si Ricardo palabas sa gitna ng mga flash ng kamera at nagkakagulong mga tanong mula sa mga reporter. Ang perpektong gabi niya ay naging isang circus ng kanyang sariling pagbagsak. Sa gitna ng kaguluhan, nilapitan ni Eliza si Isabel, ang dalawang babae, ang asawa at ang kerida, ang biktima at ang naghiganti ay nagkaharap. Tiningnan ni Isabel si Eliza, ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng isang pagod na respeto. Hindi ko alam na alam mo, sabi ni Isabel. Mas marami kang hindi alam tungkol sa akin, sagot ni Eliza. Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Isang pag-unawa sa sakit na pareho nilang pinagdaanan dahil sa iisang lalaki. Ngayon, sabi ni Isabel, patas na tayo. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo. Nawawala sa gitna ng nagkakagulong mga tao, isang multo na sa wakas ay nakamit na ang kanyang kapayapaan. Naiwan si Eliza na nakatayo sa gitna ng ballroom, sa gitna ng mga piraso ng kanyang dating buhay. Tapos na ang laban. Ngayon, sisimulan na niya ang paghilom. 6 na buwan ang lumipas. Ang iskandalo ng De Leon Holdings ay unti-unti nang humupa, naging isa na lamang alaala sa mabilis na pag-ikot ng balita. Ngunit para kay Eliza, ang 6 na buwan na yon ay isang mahabang paglalakbay mula sa mga guho ng isang nasirang buhay patungo sa pagbuo ng isang bago. Ang malaking mansyon sa Makati ay naibenta na para bayaran ang mga utang at obligasyon ni Ricardo. Ang pangalang De Leon ay nabahira na ng kahihiyan, ngunit sa isang maliit, maliwanag at masayang tahanan sa isang tahimik na subdivision sa Quezon City, isang bagong buhay ang nagsisimula para sa pamilya Reyes. Mas masarap pa tong sinangag mo kaysa doon sa luto ni Yaya dati. Masayang sabi ni Anton habang puno ang bibig. Hoy, dahan-dahan lang sa pagkain. Baka mabilaukan ka. Saway naman ni Sofia, pero may ngiti sa kanyang mga labi. Napangiti si Eliza habang pinagmamasdan ang kanyang 2 anak. Ang bigat sa kanilang mga balikat ay nawala na. Ang pilit na katahimikan sa kanilang dating hapagkainan ay napalitan na ng tawanan at totoong kwentuhan. Dito, sa mas maliit nilang bahay, mas maluwag ang kanilang paghinga. Pagkatapos ng mabilis na legal na proseso na naging mas madali dahil sa dami ng ebidensya, na ibigay kay Eliza ang diborsyo at ang buong kustodya sa mga bata. Nakuha rin niya ang isang malaking bahagi ng natitirang legal na ari-arian bilang danyos. Hindi ito kasing laki ng dati, pero sapat na. Higit pa sa sapat. O sige na, may late na kayo sa school, sabi ni Eliza, habang inaabutan sila ng kanilang mga baon. Isa-isa silang humalik sa kanyang pisngi bago umalis. Isang ritual na mas naging makahulugan ngayon. Nang maiwan siyang mag-isa sa bahay, tinimpla niya ang kanyang sarili ng isang tasa ng kape at naupo sa maliit na veranda na tanaw ang kanilang hardin. Simple lang, payapa. Tumunog ang kanyang telepono. Isang pamilyar na boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Attorney Santos, biro ni Eliza. Eliza Reyes, financial consultant. Sagot pabalik ni Lorna, may halong pagmamalaki sa boses. Kamusta ang unang linggo ng Reyes Financial Solutions? Napatingin si Eliza sa isang maliit na mesa sa isang sulok ng kanilang sala. Naging pansamantala niya itong opisina. Nakapatong doon ang kanyang bagong laptop at isang maliit na sign na may nakasulat na pangalan ng kanyang bagong kumpanya. Isang one-woman consultancy firm na ang layunin ay tulungan ang mga babaeng nasa mahirap na sitwasyon na ayusin ang kanilang pinansyal na buhay. Mabuti naman, sagot ni Eliza. May tumawag kanina.
Isang single mother na gustong mag-umpisa ng maliit na negosyo. Bukas kami magkikita. That's my girl, sabi ni Lorna. Unti-unti lang, Eli. You're not just rebuilding your life, you're helping others rebuild theirs. I'm so proud of you. Naramdaman ni Eliza ang init sa kanyang puso. Salamat, Lorna, sa lahat-lahat. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, kinuha ni Elisa ang dyaryo na iniwan sa gate kaninang umaga. Sa business section, isang maliit na artikulo ang nakaagaw ng kanyang pansin. Ricardo de Leon, sentenced to 15 years in prison. Tinitigan niya ang pangalan. Dati, ang pangalang yan ang kanyang buong mundo. Ngayon, isa na lang itong paalala ng isang buhay na kanyang iniwan. Wala ng galit, wala ng sakit, tanging isang pakiramdam ng pagtanggap. Sa tabi ng dyaryo, may isang sobre na walang pangalan ng nagpadala. Dumating ito sa koreo kahapon. Binuksan niya ito muli. Sa loob, isang business card lang. Siwagnus Security Solutions, Digital Forensics and Investigation. At sa likod nito, isang sulat kamay na mensahe sa eleganteng pagsulat. Kung kailangan mo pang maghanap ng iba pang katotohanan, ay... Napangiti si Elisa. Isabel, hindi niya alam kung ano ang nangyari dito pagkatapos ng gabing yon. Naglaho ito na parang bula. Dala ang hustisya para sa kanyang ama. Itinago ni Eliza ang card. Hindi niya alam kung kakailanganin niya ito. Pero alam niyang sa mundong ito, ang pagkakaroon ng mga kaalyado sa mga hindi inaasahang lugar ay isang mahalagang bagay. Dinala niya ang kanyang tasa ng kape at lumabas sa hardin. Hinaplos niya ang mga dahon ng bagong tanim niyang mga rosas. Ang araw ay sumisikat, ang hangin ay sariwa. Hindi na siya si Ginang de Leon, ang asawang nabubuhay sa anino. Hindi na siya ang biktimang umiiyak sa dilim. Siya si Elisa Reyes, isang ina, isang kaibigan, isang survivor, isang negosyante, isang babaeng binuo muli ang kanyang sarili mula sa mga pira-pirasong iniwan ng pagtataksil. At sa wakas, pagkatapos ng napakatagal na panahon, masasabi niyang malaya na siya. Tumingala siya sa langit. Ipinikit ang kanyang mga mata at dinama ang sikat ng araw sa kanyang mukha. Ito ang kanyang bagong simula. Ito ang kanyang bagong liwayway. At sa pagkakataong ito, siya at siya lamang ang may hawak ng pagsulat ng kanyang kwento. Sa huling yugto ng kwento ni Elisa, malinaw na ang pagtataksil ay maaaring sumira ng isang pamilya, ngunit hindi nito kailanman kayang sirain ang isang babaeng mulat sa kanyang halaga. Ang mga lihim na itinago ni Ricardo, ang pagnanakaw sa kinabukasan ng kanyang mga anak at ang kasakiman sa likod ng kanyang nangiti ay tuluyang nabunyag sa liwanag ng katotohanan. Sa dulo, ang panlilinlang ay bumagsak sa sarili nitong bigat at ang gumawa ng masama ay humarap sa kapalit ng kanyang mga ginawa. Higit pa sa paghihiganti, ang kwento ni Elisa ay tungkol sa muling pagbangon. Mula sa isang asawang sugatan, siya'y naging isang ina at babaeng matatag na piniling itayo muli ang buhay na may dangal at kalayaan. Ipinapaalala ng kwentong ito na ang kabutihan ay may gantimpala at ang hustisya, kahit mabagal, ay dumarating. Sa mga nakikinig ngayon, kumusta kayo? May mga sugat ba kayong tahimik na dinadala? Sa palagay ninyo, tama ba ang naging hakbang ni Eliza? Ibahagi ninyo ang inyong saloobin. Ang inyong boses ay mahalaga at lagi kaming nandito upang makinig.